Okay, once again, welcome back with our friend, the Provincial Director of the Provincial Police Office in the province of Cebu, Police Senior Superintendent Tony Fred. Sir, in more than a year na nandiyan po kayo, how were you able to relate the police to the community? At alam namin na yung police relations dapat dyan medyo malakas yung steering dyan so that you could reach them and be able to harness their cooperation. Tama. Tama ka dyan, Benny, no? Para sa akin kasi, policing is more on mga 90% police community relations. Winning yung tao, no? Winning their hearts and mind. Isusuporta yan sa'yo. At alam naman natin, ang activity ng PNP, ng police, is crime prevention and control. Dalawa lang. Pero nakapasok lahat yan sa police community relations. Well, ang mga activities natin dyan ay sa barangay visitation. Okay. Mismo yung beat patrol natin, umiikot yan. Besides, every weekend, let's say Saturday or Sunday, nagkakaroon ang PPO-initiated operation yung barangay visitation. Minsan nagkakanta ka namin magbisita sa mga munisipyo. Isa yan, yung mismo nakikita ng mga kababayan natin, yung ating leadership, PNP leadership dito sa probinsya, ay bumababa. No? Papuntungan sa kanila, ipag-usap ganyan. Nasa komunidad talaga. That's it. Headed by, of course, yung ating local police. No? Second, meron tayo diyang isang programa na nasimulan last year, no? Yung PNPR. Kung tawagin namin ay oras ng PNP, it is a radio program every Saturday about 4 o'clock in the afternoon up to 5 in the afternoon. Na may title itong Chief Halupa Asug. Talakayan sa isyung pulis Halupa Asug. Ibig sabihin, parang inadapt natin yung chief doon sa Manila. Sa Manila, chief. Ganun din dito. Na kung saan, through that program, napapaabot natin kung ano ang mga ibig nating paabot sa ating mga kababayan. Meron dyan yung mga current issues tungkol sa activities ng PNP. Mga tree planting, mga patrol system, ano bang ginagawa, ano ba itong crimes against women and children, ano ba itong Women's and Children Protection Desk, ano ba ito. So, naiintindihan nila sa malumanay kasi meron tayong mga trained policemen na sanay na sila sa makipag through radio. At minsan nga naman, ako mismo ay nag-guest dyan, no? Together with some, ang Marines meron din. Likewise, ang nagtatandem sa amin ang Special Forces. So, meron kami ginagawang mga medical and dental and civic action. Basically, hindi namin kaya, logistically, sapagkat wala kami. So, we tap itong ating US Forces kasi meron silang logistics. Meron silang mga dentists, meron silang mga doktor, meron silang mga nurses. Likewise, ang ating local government. So ano po diyan ang PNP, ang Marines ay aktibo sila pagdating sa kanyang mga rural services, yung mga medical and dental mission. So nakikitandem na lang kami sa amin. At isa sa mga activity natin. Meaning to say, yung ating radio program ay napaka-epektibo. Unang-una, na ibibigay natin sa mga kababayan natin yung mga contact number ng mga tao tulad na simula sa provincial director, pati yung mga hotline namin na ibibigay namin. So, isang activity na yung pulis mo, i-text mo, ay naipapahayag namin, papadala namin sa kanila. Ano ba ang nangyayari pag yung alam nila yung mga hotlines natin? Bumibilis yung tinatawag na response time. Quick response. Yung, di ba? Quick response, tama ka dyan. Medyo na may nakikita pa lang sila na hindi ka nais-nais o medyo kaduda-duda ang galaw ng taong ito, nai-report ka agad, napapadala natin. So, sabi ko sa kanila, gabi man yan, oras ng pagtulog, araw, feel free na tumawag kayo, mag-text kayo, sapagkat papadala namin kayong ng pulis mismo na mag-to-address the situation. Kaya lang, medyo minsan naman, may mga bata siguro na nag-text lang basta kung ano. So, kaya lang, yun nga ang prankster, yes. So, ang ginagawa namin, na wag nilang gagawin yung gano'n sapagkat baka kala namin prankster lang, yun pala totoo na. So, kayo rin ang nasa losing end or dyan. So, na-improve po natin yung ating response time na ipaabot natin sa mga... Ilang minutes na lang?
ang alin. Response time. Oh, Especially let's say, within the kasi town. bumilis eh. Kung dati, yung 5 minutes, pagkagawa natin 1 minute na lang. Kasi pagka-receive, dispatch ka kaagad, di ba? Whereas nung araw, nung wala yung mga hindi naman nila alam yun, pupunta pa sila sa police station at babalik at So, it may consume at least 5 minutes or even 10 minutes. So, just imagine yung napabilis nating police response, di ba? Masyado mabilis. So, little by little sila, we are entertaining calls. Ano po, ganyan, sino ba ang dapat naming lapitan, kung sakali may problema kami, kailan po bang police examination, kailan ba ang, marami. Minsan nga, yun po, may problema kami rito sa school namin, yung barado itong aming comfort room, ganyan. Meron kami gano'n. Kaya, hindi. Tumawag sa, hayaan niyo po at action na natin yan. Isang project namin yun eh. Impact project. So, we tapped the US Forces nung isang araw. Binisita namin together with mga US Forces at i-address. Kasi doon sa may lugar na sa may Port Area Elementary School, nagpaabot sa amin ng parang humihingi ng tulong. At alam nila na yung mga Amerikano ay gumagawa ng mga eskwelahan, ganyan, kung ano. So, nailapit sa atin, so na-inspection yun. So, there is a big possibility na yun po ay ma-address ang problema nila dun sa kanilang palikuran. Kanya, marami tayong mga activity na ginagawa para mailapit ang PNP sa tao, sa publiko. Upang sa ganun, huwag magkaroon ng barikada o gap na hindi mahihiya silang humingi ng tulong o response o humingi ng assistance sapagkat police parang may barikada pa. Iyon ang binubuwag po natin so that yung dictum natin ang paglaban sa krimen ay hindi lang trabaho ng pulis kundi yan po ay mamamayan at pulisya ay magkasama sa paglaban sa krimen. Because iilan lang po yung ratio natin 1:1,000 or 1:500 nga ay hindi natin makop-upan sa pagkakaunti talaga po ang pulis. Hindi lang sa Sulu kundi sa buong Pilipinas kaya patuloy po ang pag-recruit ng kapulisan. So, kailangan natin yung community involvement, Bernie, no? Yes, community involvement in fighting crime. So, yan po, isa yan sa mga, kung bakit nakita natin medyo yung mga mamamayan dyan sa Sulu, medyo kampante na rin. Besides, kami po ay open sa pagtulig sa aman, sa pagpuri, sapagkat tinuturing namin yan na constructive criticism. Lalo, wala na namang pulis. Walang ibang ginawa ang pulis dyan, kundi magkawa at magsiga o mag-story. Sabi ko sa kanila, salamat sa inyong pagpupuna. Ano pong police station ba yung nakita nyo? Sabi ko, delimit your pagpasyal-pasyal sa kahawahan sapagkat alam nyo naman, tinitignan tayo ng tao. Ang isang pulis is a representative of the whole organization. Kung anong kabutiang ginagawa mo, it affects the organization. Kung anong kasamaan o kapangitan ng ginagawa mo, apektado ang buong organization. So there is a big, napakalaking bagay po yung ating mga pulis ay reformado o refreshed. Kaya it's high time yung pong ating ginagawang refresher course and back to basics training, Bernie, professional development. Moral recovery, ganyan ba? So hindi lang po hindi lang mga instructor natin diyan, hindi lang imam, meron din pari. Mga pari. So at meron tayong mga speaker galing sa regional office. All sectors talaga. So we are very lucky. Napaka-swerte po natin sapagkat ang ating local chief executive, ang ating si Governor Tan, ay very supportive sa PNP when it comes to training. Actually, i-report ko rin sa ating mga viewers na meron po tayong ang Sulu Provincial Police Office ay nagkaroon ng training na tinatawag na Scout, PNP Scout or Special Counter-Insurgency Training. Yan po ay ginawa sa 45 days dyan sa ating sa grounds ng Sulu at ang mga nag-undergo ng training nito ay pulis ng Sulu, ng Basilan at saka ng Tawi-Tawi. At meron pang ibang galing sa Maguindanao. So meaning to say, kaya po natin self-help training. Kaya natin yan. So, na-reforma natin, na-refresh natin ang PNP with a responsive community. Ay tingin ko po walang dahilan para hindi magtagumpay ang PNP
with good and efficient leaders, with the support of our local officials, napakaganda po. Halos lahat ng official natin dyan sa Sulu, yung local chief executive natin, they are very supportive sa PNP. I would like to announce that. At kaya kanina nga po, na magkausap kami kaninang umaga ni Governor Tan at hindi na fighting crimes ngayon ang pinag-uusapan namin dyan. Hindi na, tourism. Ayun. Sapagkat napaganda po ng ating mga tabing dagat o beaches dyan. At talaga naman na, syempre, to attract tourists and talagang aalisin natin yung risk or danger. So, malaki po ang role ng PNP, ng local officials. So, ibabalik po natin yung mga taong mga 1960s na kung saan yung Sulu was a paradise. There is malaki po ang tsansa ng ating probinsya. So, this is unprecedented. Kasi wala akong nakita sa signing Sulu. Wala akong nakita noon. Siguro naman time has changed, no? And we really have to move forward. And it will take people like you na talaga to initiate all this para makamit natin yung goal. Tama po yan. Para sa akin nga, Bernie, tinuring ko na ang sarili ko na taga Lupa Sub. Yeah. Though I am married to Misty sa Tausug, Chinese Tausug, still ako, kinukonsider ko na ako anak na rin ng Lupa Sub. No? Yes. And it is but my basic role na maging element o maging malaki ang magagawa ko, makatulong ako sa pag-angat o pagsulong o pag-unlad ng ating minamahal na probinsya. Nakikita ko ang local leaders natin, ang pamuno ng ating gobernador, na napakaganda po ng tinatak o rumbo ang tawag sa vessel. Ay maganda po ang tinatahak. So, walang rason para hindi natin ma-attain yan. If everybody will be cooperative, will be joining and together, sama-sama po tayo para sa isang matiwasay, matahimik at maunlad na Lupa Sub. Okay. Finally, quick question, quick answer, sir. You hail from the volcano country? Yes, volcano Bicolano po ako. Bicolano At, yes, po to be specific, I'm from Camarines Norte. Okay. Norte or Sur? Norte. 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 Adjacent lang yan, magkakatabi. Magkakatabi. Cam Norte, Cam Sur, Albay, Sorsogon, and two island provinces. Ano yung tingin ninyo yung difference doon? NPA daw dito, Abusep. Sa atin, sa Bicol po, may mga NPA, pero medyo laylo na sila. Dito naman sa atin, meron man tayong local terrorist group, yung Abusep group. Okay. Sir, yung how it is to be the baron of the Philippine military? Well, nagulat nga ako, ba't muna? Siguro na ako. Well, syempre, doon pa lang sa eskwelahan natin, ay na-try natin how to lead our classmates, may mga matitigas ulo na gusto kang rin, pero in our modest style and it's a process of learning. Yes, okay naman and doon natin na-practice yung leadership na maayos, being the corps commander of the class. Amid your busy schedule, you still have time for physical exercise? Well, tayo Bernie, no? Kailangan sa edad natin, I play tennis. Okay. No? Nung my younger days, I play basketball. Pero nasa twilight na tayo sa serbisyo, no? But still, I made it a point na every day ay makalakad ako kahit mga 6 to 7 rounds doon sa grounds natin, no? Isa yun sa umaga para matignan din natin what is happening, ano ba nangyari ngayon dito, and talk doon sa mga nag-iikot. Visible sa mga... Apo. So, yun lang, and every athletic day naman, meron naman tayo mga calisthenics doon sa ating... It is a program of the PNP, especially yung mga nasa Provincial Police Office. And pag Saturday, Sunday, naging practice na sa Sulu, Holo, yung airport na yan. Habang yan, marami naglalakad dyan. No? You will meet different kinds people from all walks of life. Politicians, mga estudyante, may madre, may businessmen. It's a safe place na. No? So, that's it. And alam nyo naman, ulitin ko, napakaganda ng mga beaches natin dyan sa Sulu. You go swimming, diving? Opo, kasi pinapractice din natin yung, alam nyo, meron tayong rubber boats dyan na ginagamit natin during emergencies. Pag nagpa-practice tayo during, especially nung panahon ni
Colonel Morales, magaling siya magturo dyan. Naglalangoy-langoy tayo sa, One way. isa sa pinakamaganda, best form of exercise is swimming. Yung ating cardiovascular dyan, talagang, so, I think I'm still healthy and, nakikita naman. diba? How do you divide your time? Family, siguro, or Medyo iba na. Kasi I cannot, a lot of adjustment. yes, simula nung masayan ako dyan sa Hulo, or sa Sulu, is yung pagbisita ko, kung ganyan, tulad yan ngayon, mayroong conference ako with General Serapio, ando lang sa Manila, pwedeng pumasyal na ako sa amin. Then, I think, maybe kahit 2 araw, then back to Sulu. Kada 3 months, nakakauwi naman ako. Anytime ako magpaalam naman sa ating gobernador, sa ating regional director, pinapayagan naman. However, hindi talaga pwedeng umalis dyan talaga yung halos. Tutok ka talaga. Dapat Stay tututok there. talaga yan. Opo. No, there are 19 towns in Sulu, so ganun din yung approach natin sa ating pan. Tama po yan. Actually, yung 19 municipalities na yan, isa na lang dyan ang hindi ko naikot na puntahan yung, sa to say, yung Pangutaran. But nung bibisita ako doon, yung Deputy Provincial Director ko nang pinapunta ron. Okay. And maaring pagbalik ko, yan nung punta, para tapos na, naikot ko na ang lahat ng munisipyo sa ating lalawigan. Okay. Sir, finally, favorite color? Pastel colors, yellow, beige, and Favorite actress? local. Ano na? Ano ranjan pala tayo? Okay, sino inspiration yung leaders of the world? Whether from the military, from the civilian? Fidel Ramos. Fidel Ramos, and of course, Governor Tan. Yes, I like his style of. If you ask me, Yes. you are my idol. Thank you. Okay, thank you Thank you very much. Colonel Freda, our very own, it really inspired us so much to have him with us, at least for the first time, and hope this will not be the first time. We shall look forward for more exchanges like this with a good Thank PD you. of the prop. And Thank we you, look forward also that he might be one day on another horizon of his career. Thank you, Bernie. Thank you very much, Salamat po. Colonel, and good luck to you.